Ay, magandang hapon po sa inyo lahat sa mga nakikinig ng ating lingguhang palatuntunan tuwing Sabado ng hapon. Narito na naman po tayo sa programang Kontrapunto. Tulad ng dati, ginagawa muna natin ang ating programa ay pinasisimulan natin muna ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin sa langit, salamat po sa pagkakataong ito na binigyan mo po ako ng pagkakataon makapagpahayag po ng mga saloobin natin sa mga pangyayaring nangyayari sa ating lipunan. At salamat din po sa istasyong ito na nagbigay sa atin, na nagbigay ng isang platform upang mahayag nga natin ang mga isyong na dapat natin balikatin. Naniniwala po ako na gusto po ng Panginoon Diyos na magkaroon tayo ng mapag-usapan ng mga isyu upang palakasin po ang ating pamahalaan at ang relasyon po nito sa ating mga tao. Sapagkat gusto po ng Panginoon Diyos na tayo ay mamuhay ng isang masagana at tahimik na sosyedad. Ito po ay ginagawa natin sa matamis na pangalan ng ating kapatid na si Jesucristo, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggang amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Yun po, tinulakay natin nakaraan. Ito mga pangyayari po sa mga flood control project, ang mga korupsyon, at bakit nangyari ang korupsyon na ito. Babanggitin ko muna ho yung nangyari nung nakaraan sa Senate hearing. Na kung saan itong si Senator Marcoleta ay nangumbida ng isang raw witness. Alam nyo, dapat ang mga witness na harap sa mga pagpupulong o mga committee hearing ng Senado at Kongreso, dapat muna yan ay pinag-aaralan, ina-evaluate ang kanilang sasabihin. Ngunit hindi po ito nangyari. Para malaman kung anong kanilang sinasad, ang mga papeles o mga dokumentong hawak niya para ma-evaluate ng committee. Pero sa nangyari po ito, sa pakikisama po ng ating mahal na Senador Lacson, binigyan po pagkakataon si Senador Marcoleta na labas ng isang witness. Alam nyo, naintindihan ko si Senator Lacson dahil ayaw na niyang palalain pa ang kanilang usapan, diskusyon kay Senator Marcoleta. Kaya pinagbigyan niya na, kahit alam niyang ito ay hindi dapat ginawa para maiwasan ng alam, pag-usap, nauubos ang oras. Kaya pinagbigyan niya. Kaya yun na nga po, isang military ang kanyang pinaupo siya, isang Master Sergeant at Technical Sergeant Orly. At ang pangalan niya at tumistigo. Dahil ang sabi ni Senator Marcoleta, ito raw itong sarhentong ito ng Marine ay maraming nalalaman at siya po ay inintroduce nitong dating Congressman Mike Defensor na naging secretary po ng DNR. Yun nga po ang nangyari, pinagsalita siya at binasa niya ang kanyang statement na para bang hindi siya handa dahil sinasabihan siya ni Senator Marcoleta na yun ang basahin mo at may nakalimutan pa mga pages na sabihin. At sinabi niya, hinihayag niya na
nagkaroon ng delivery ng mga pera sa bahay ni Congressman Saldico na kung saan siya dati nagtrabaho. Ito po palang si Sargentong ito ay dati na rin pala nagtrabaho, naging sa kila Bureau of Custom, file doon, dito rin sa kay BP Sara. At ngayon naman nakadetail daw siya kay Senate Congressman Saldico. Dinawit niya kung saan ang sinasabi niya yung pera na binabanggit niyang basura ay nag-deliver siya na lang ilang suitcase na nagkakahalaga ng mga 48 million daw bawat isa. At umabot yata ng mga, kung bibilangin natin yung mga suitcase na yun, almost 50, umabot po yata kumulang sa 1 billion. Sa pangyayaring yun, na parang lumalim ang usapan at totoo pala, sinasabi ng iba na talaga nagkakabayaran. Pero ang problema ho, after a day, lumabas po ang katotohanan na ito po palang sarhentong ito na ang kanyang daladalang apidabit ay hindi pala notaryado. Sinabi yan ni Attorney Espera na sinasabing hindi niya pinirmahan ang apidabit na yan. So lumalabas na fake ang kanyang mga sinabi. At ganun, fake ang kanyang mga ginawa para bang panggugulo lang. Ang sa usapin, ang purpose nito. Ngayon pag-aralan natin ba kung sino ba ang kanyang mga ninong kaya siya nakapagsalita. Anong ninong daw niya na sinabi ni Senator Marcoleta ay si Mike Defensor. Ayan. Ngayon, atin tingnan ang pagkatao nitong si Mike Defensor. Si Mike Defensor po ay dating tauhan ni dating Pangulong GMA na kung saan marami na pong mga anomalya ang na-involve sa kanya. At yung noong 2000, year 2000, siya rin ang nagsabi na si Senator Lacson daw may mga pera sa ibang bansa. At in-introduce nga niya itong Ador Mawanay na mayroon daw ganung pera si Lacson. Pero lumalabas, wala naman pala. Kaya fake ang kanyang sinabi doon. Kaya ngayon, siya na naman ngayon ay starring dito. Itong si Defensor, ito ay naging congressman ng Quezon City, naging congressman ng party list na nakalusugan, at itong huli ay tumakbong mayor ng Quezon City. At siya ngayon ay meron yatang mining dito sa Rizal. Isang kinakalbo po, mga dito sa mga kabundukan ng Rizal. Yan po ang kanyang background. Kaya nakakahiya ito sa panig ito ni Marcoleta na kung saan pinagbibintangan siya na nabayaran siya ng mga humingi siya ng pera sa mga diskaya para protekta at makapasok sa Witness Protection Program. Kaya't galit na galit siya kay Senator Lacson, bakit daw hindi tinanggap. Yun nga po nangyari, kaya't para lang maiwasan ang kanilang salita ni Senator Lacson, tinanggap na lang ni Senator Lacson ito. Kaya ito, nakakahiya itong mga pangyayaring ito. Ang iniisip ko lang kung ano magiging hitsura ni Senator Marcoleta sa susunod na hearing, ano kaya mga palusot na naman ang kanyang gagawain? Ay, naku po, talagang sobra-sobra. At yun nga rin po, humarap din sa pandinig yung dating secretary, ay dating USEC ng Department of Public Works na sinasangkutsik, Yusek Bernardo. Naku, sinabi niya na
kasama rin sa korupsyon na ito ay si Senator Chis, Bong Revilla, si Senator Estrada at si Villanueva. Binabalidate pa yung kay Nancy Binay. Sa mga pangyayaring ito ay lumalabas talagang grabe na ang korupsyon dito sa ating bayan. Tulad ng binanggit ko itong nakaraang Sabado na ang nangyayari ngayon korupsyon, ito parang ito ay isang kanser sa ating lipunan na hindi na naiiwasan at lalo pa lumalaki ang sakit na ito. Sapagkat ang kanser may kanya-kanyang mga tumor sa iba-ibang lugar ng parte ng katawan. Bakit nabubuhay ang kanser? Ang kanser ay nabubuhay dahil sa mga sumusunod. Ang isa riyan ay ang tinatawag natin weak political structure. Pangalawa ay itong Kongreso. Pangatlo, ang ating cultural values, cultural environment. Kasama din po dyan ang media, ang hudikatura, at ang ating reliyon. Kasama-sama po riyan. Yan po ang mga pagkain. Kaya po, nabubuhay ang kanser na hanggang ngayon ay patuloy na ilang taon na ito ay hindi nawawala. Bakit ko binanggit na weak political structure? Weak political structure na ito sapagkat ang lumalabas na mastermind ay ang Kongreso. Bakit Kongreso, mga Congressman, Senador? Sila po ang pinanggalingan ng pondo o sila po ang mga proponent. Doon pala sa ginagawa pa lang ang ginagawa pa lang ang National Expenditure Program, ay may mga advances na pala ito mga proponent o mga Congressman, Senator na ito. At yung National Expenditure Program at na-aprobahan ng naging General Appropriations Act, may dagdag na naman na binibigay sa mga Congressman, Senator. Kaya kung makikita po natin dun sa nagpakita ng litrato itong si District Engineer Bryce Hernandez sa isang mesa ng bilyara, nakakalat po ang pera doon. Sapagkat hindi pa po nagagawa ang proyekto, nakalagay pa lamang na ito kasama na sa national expenditure, may mga advances na pala yan. May mga advances na po pala yan sa mga proponent o congressman. Sinasabi ko mga congressman, senator, ang mga mastermind dahil silang pinanggalingan ng pondo. Wala hong project kundi po nanggaling sa kanila. Kaya nga, nagtataka ako Kasi may mga pangalan na hindi pa sinasabit. Abuti na lang magkakaroon tayo ng independent commission, sana lumabas doon. Yan po ang nangyari. So nagkaroon po, may tinatawag tayong systemic failure. Yan po nagsimula dyan. Systemic, gawa ng may pinaghahatian sila pagka isang proyekto, pagpalagay natin 100 million, meron dyan 20% ang proponent, congressman, senator, meron din percentage
ang mga DPWH percentage na kikitain ng kontraktor at kasama pa riyan ang PICAB ay yung Philippine Contractor Association na nagbibigay po ng authorization para makapagkontrata at minsan kasama din yung COA eh. Kaya systemic ho ito eh. Ang pangyayari. Kaya yung nakita natin pera, mga advances pa lang ho yan. At napapansin din natin na hindi pa gawa. Ay may mga lumalabas ng mga additional na pondo. Ibig sabihin nun, may mga taga DPWH na pinapayagan na makapag-withdraw mga ito amang hindi pa tapos. Talagang sobra na ho talaga oh. Bakit ho tayo nagkarian ng klaseng mga nanunungkulan sa ating kongreso? Ito po ay dahil sa political dynasty. Yung merong mga magkakamag-anak, hindi nagkasya mag-senador, merong congressman, kamag-anak ang governor, mayor. Lahat po yan, lahat sila. Merong ginawa na po nilang business ang politika. Hindi po paglilingkod kundi negosyo. Kaya kung mapapansin natin, bago ang isang politiko tumakbo, kailangan mo muna malaki ang budget niya. Sapagkat hindi tatakbo ang kanyang politika, ang political machinery niya kapag ka po wala itong budget. Tulad po na isang sasakyan. Kapag ka wala itong langis, wala itong gasolina, hindi po ito tatakbo. So yun ang kinakailangan ho ito. Itong political dynasty na hanggang ngayon ay lalong lumalawak. Dumarami ng dumarami. At kasama rin po riyan sa pagdami niyan, itong mga party list. Itong party list, marami na hong mga pangalan ang sumabit sa party list na ito. Nakita nilang, sabi nila ng mga ibang congressman, senador, mayor, governor, ba kailangan mag-expand tayo, magkaroon tayo ng mga parang branches of our power. Ang ginagawa nga po, branches of power nila, ito pagkakaroon ng political dynasty. Na yan pinupunduhan nila para magbigay sa kanila ng mga proyekto. Ang dami nang sumabit ng mga pangalan ng party list dito. Unang-una, itong si Saldico. Yan ang founder po yan ng siya po may-ari nitong Ako Bicol. Marami hong congressman ang may-ari po ng party list. Kaya nga hong dahilan bakit si Saldico na isang party list congressman ay naging appropriations committee chairman na very powerful. Yung kanyang pinalitan si Congressman Yap na 6 years naging chairman ng appropriation. Ano rin po yan party list siya ng PAC-CIS na nabalita rin na sinabi nag-deliver ng pera. Bakit nakakuha ng ganung pwesto naging chairman ng mga party list na ito, itong PAC-CIS tsaka itong Ako Bicol? Dahil meron po silang mga samahan, tinatawag na coalitions of party list. Sa dami po nila, ay talaga po namang bibigyan sila ng pwesto kay sino naman po speaker. Kasi bago tayo maging speaker, kinakailangan may number kayo. Kasi ang number ng congressman is 63. Tanggalin na po natin dyan yung tatlong mga makabayan block kasi hindi talaga tumatakap, hindi sumasama sa mga ganyan lakaran yan. Itong ACT-Teacher, itong Gabriela at Kabataan. 60. Ang pangalan mo, yun ang bobotong solido sa isang speaker. So, kailangan mo na speaker ng ganyang klaseng butante. 60. 6 na po, solid yan. Kaya binibigyan na magandang pwesto ang sinumang head ng Appropriations Committee. Dahil po sa ating weak political system, meron tayo tinatawag na political patronage. Sa political patronage ang mga Pilipino, lalo po yung mga butante na hindi nag-iisip,
tumatanggap na lang po ng mga ayuda o pampatuloy na makapagpanungkulan ang mga korap na opisyal. Tulad ng sinabi ko, yan pong politika ay business. Kapag meron silang pambigay sa mga mahihirap ng kanilang mga ayuda, yung mga tinatawag na tupad, AICS, at iba pong ayuda, yun ang ginagamit nila o pangpatuloy po nilang makuha ang mga boto ng mga taong ito. At yun na nga, sa paglilingkod ng mga congressman ito, mga local official, senator, nagkakaroon din sila ng pera. Yung pera na yun ang ginagamit nila pagpapatakbo ng kanilang political machinery, sapagkat hindi tayo pwedeng makapagkampanya kung walang political machinery. May sinusweldoan kayong tao at mga gastusin, pakain, pamasahe, mga materials. Yan ang kinakailangan nila para ma-sustain. Isa pa po sa ating pagpahinaan sa ating weak political system ay mga padrino. Pagka nirekomenda ang isang kaibigan na nakatulong daw sa politika kahit na walang kwalifikasyon o alam na korap, tinatanggap po yan. Makakasama na nila sa kanilang sindikato. Ganun po ang mga pangyayari natin. Yun, tulad na sinabi ko, nakasama na nga rito ang ating kongreso. Ang both Congress na sila po talaga ang pinanggagalingan ho ng pondo. Wala hong pag-uusapan tayong proyekto kung wala hong ibinabang pondo. So makikita natin sa mga pag-uusap. Sabi nila sa Bulacan, example natin, nagbaba daw ng pondo si Senator Villanueva na 600 million at si Senator Jinggoy na 350 billion. Nakita mo na proof talaga meron po mga lumabas na ganito mga proyekto. At ang masama, ang di naman maganda naman ito, sa isang probinsya dito sa Mindoro, ay sinabi niya project niya, ang mga flood control, na sumabog na po, may palpak, hindi na pala niya project yun. Ganun ang mga pangyayari. Isa pa ho sa mga sinasabi ko, mga sakit o nagpapakain ng cancers, ayan tinatawag ko ito mga cultural values natin as Pilipino. Hindi po tayo po mga Pilipino, hindi po tayo pumipili ng karapat-dapat na mga ating mga uupo-uugit sa ating pamahalaan. Kaya nakakainggit ho, nakaraang mga taon, iba ho yung mga klase ng mga congressman at senator noon at mga local official. Napakagagaling ho. Ngayon ho, wala na. Bakit nagkaganon? Kasi dahil sa kahirapan. Unlike ho sa Amerika at sa babang mga progresibong bansa, ang mga tao po doon ay magaganda ang buhay nila, kaya may panahon sila makapag-isip na ikagaganda ng kanilang bayan. Merong intellectual discussion sa mga pangyayari. Hindi po di sa ating Pilipinas, kaya naman po dito may hirap. Hindi po nila kayang talakayin ang mga problema. Ang sa kanila lamang ay busy sila sa kanilang paghahanap buhay at kinakailangan ng kanilang mambituka may paglagyan ng pagkain. Unlike sa mga first world country na kung saan mayaman ho sila, they can afford na makapagtalakayan ng mga issue para sa atin. Dahil nga po sa kahirapan nagdulot sa atin din, nanganak din ng kahirapan sapagkat bata pa lang, ang mga sanggol ay kulang na ang kanilang brain development dahil wala pong suporta sa mga pamilya at sa mga ina. Kaya mapapansin po natin na sa mga examine ho dito sa Asia, ang
Pilipino ho, ang isa sa pinakamahina sa mga pagsusulit. Sapagkat bata pa lang sila, nasa tiyan pa lang sila ng kanilang mga ina, ay kulang na po ang mga nutrients sa kanilang sa kanilang mga brain. Kulang po ng pagkain. Pagkakulang ang pagkain, siyempre mahina ang function nito. Maliliit na tao. Unlike po yung mayayaman, madali sila makapag-isip dahil masarap ang kinakain, masustansya. Kaya yun ang nangyayari po tayo sa atin. Yan din, dahil sa ating cultural values na yung sobra ating pakikisama, yung alam naman nila na mali lang kanilang ginagawa, pinababayaan na lang kasi kaibigan ko yan, huwag ko nang pabayaan na natin, huwag na natin kontrain. Ay hindi po masama yan. Dapat bilang Pilipino, kailangan po natin pagsabihan sila na malila ang kanilang ginagawa. Tapos po, dahil kamag-anak, hindi mo masabing mali siya. Hindi mo may anak, magulang, hindi mapagsabihan kasi strong family values sa mga Pilipino, strong family ties. Yan din ang sumusunod sa atin. Iba, kaibigan, classmate, barkada, yun po. Kaya dapat kahit na natin itong mga kaibigan ay dapat, kung dapat natin punahin po natin. Kahit pagka napag-iisip, nagiging napag-uusapan po ang bagay na ito, naisipan ko noon, yung bang binanggit ko noon na si Damian Soto, na isang broadcaster, na kung talaga naman po, bumanat siya ng mga opisyal kung paano niya banatan at habang sa isasalit talaga nagdadabog pa, gumagano pa sa kanyang mesa. Wala siyang pinapatawad kahit sino pa man, kahit ano pa man ang posisyon, kaya po nang wala sa kanya nagpapaunlak ng kanyang interview. As a matter of fact, sa kanyang pagko-criticize, pati yung tatay niya, binanatan niya. Dahil sa may-ari ng mga kwadro ng kabayo, ng mga kutsero, binanatan ganun si Damian Soto. Wala siyang pakialam kung ano. Sa akin dapat ganun din eh. Kasi kinukusinti natin ng mga maling asal. Isa pa sa atin, pagkakaprobinsya, kanayon, ibinuboto kahit na hindi maganda, kahit na korap. Sabi nila, kababayan natin yan, kababaryo natin yan, kaprobinsya natin yan, kasama natin sa region yan. Hindi na tinitingnan ng pagkatao. Katulad dito lamang sa Parting Mindanao, dito sa Mindanao. Ginagawang santuryan si Duterte. Alam naman nila kung anong klase mga tao, pero bumuboto sila ng mga ganyan. Dahil para lang masabi na si Duterte ay taga Mindanao, taga Davao. Ginudyos na ho nila. Wala silang nakikitang mali. At pag pinunan mo pa, baka ikaw pa ang malintikan. At isa pa, yung masyado po yung pinatawag nating self-interest. Minsan, dapat meron tayong ideology sa atin. Paniniwala mo, ipaglaban mo. Katulad po, bilib ako rito kay Senator Hontiveros. Kahit siya nag-iisa, pinaglalaban niya. Kahit wala siyang committee. Kasi katulad napansin ko ito nakaraan, itong si Senator Bam Aquino at si Pangilinan, binoto sila ng mga minority, ng mga ng mga tao na nakakuha ng kanilang gagampan ng kanilang posisyon ng tagapaglaban ng kabutihan. Laban dito sa mga DDS na to. Ano nangyari ho? Nung magkaroon ng eleksyon ng Senate President, ay gusto pa nilang manatili, sumama doon sa grupo. Na inilik ho ito si Chess Escudero, kasama nila ang BBM. Kasama nila mga DDS senator. Sumama sila kila De La Rosa, kila Padilla, kila Aimee. Ito sila sumama. Bakit? Sabi nila, gusto namin kasi magkaroon ng
committee. Kasi pagka hindi kami may member ng majority, hindi kami mabibigyan ng committee. Oh, kung gusto ni Kiko Pangilinan maging chairman siya ng agriculture, nasunod nga. Si Bam Aquino maging chairman ng education, nangyari nga. So ang ko sabihin ko rito ho, nasa ng inyong paniniwala, ang inyong commitment nyo. Dapat hindi tayo para pang sarili natin. Yung iba naman, sumasali sa politika at nagko-contribute dahil nakikinabang din sila. Nakita ho natin ito sa mga nagbigay ng mga pera, nag-donate. Nitong election 2022, example nga ho niyan, itong si Lawrence Lumbiano nagbigay ng 30 million dito kay Chis Escudero. Ngayon mga Pilipino, dahil sabi nila, makikinabang naman ako dyan, kahit ako magbigay ng ganito, kikita ako dyan. Ganun nga nangyari, nagkaroon ng maraming project, ito si Lawrence Lumbiano, na kung saan, sa pagbibigay niyang yun ng pera, ay siya po'y pinagpaliwanag ng COMELEC. At susunod naman, bibigyan naman ng show cause order, itong si Senator Chis Escudero, magpaliwanag siya, bakit siya tumanggap ng pera galing sa isang kontraktor. Na alam mo naman sa sinasabi ng batas sa Omnibus Election Code na Section 95 na bawal ang magbigay at tumanggap sa mga kontraktor na mag-supply ng goods at services pag mag-i-eleksyon na. Yun pong ang ipinagbabawal po natin yon. Yun nga rin po, kasama rin dito kasi binanggit ko yung ang media, kasama rin ho ito sa mga cancer din. Hindi po tayo po ay nasa media. Hindi ko naman po nila lahat. Pero meron po talaga mga nasa media na ginagawa talagang hanap buhay yan. Makikita nyo lang yung mga pagmamayari ng mga radyo, pagmamayari ng mga dyaryo. Ginagawa nilang niyan para may protektahan silang kanilang mga negosyo nila. At yung mga ember na individual, kumikita ho sila. Minsan, sila ay tumatanggap ng mga monthly sa mga politiko. Pinoprotektahan nila mga pangalan. Yan po ang sumisira sa atin. Pinapakita nila na magandang produkto ito. Tatod nga na nangyari dito kay Julius Babaw at kay Corina Sanchez na kung saan ipinityo nila sa kanilang mga programa na napakagandang ulam o menu itong mga diskaya. Gusto nilang pakita na ito dapat ang tularan natin. Itong dapat nating iboto. Ganyan po ang mga tinatawag natin ng mga bayarin na media na wala pong pakialam sa mga pangyayari. Dapat to independent, kaya nga port estate po ang media. Na wala pong sasantuhin ito na kung sino man po ang dapat punahin ay dapat punahin sa ngalan po ng malayang pamamahayag. Ay! Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma. Sige, anak. I love you. Mag-enjoy tayo mamaya. Okay ka lang ba? Sige na, girl. Bilis. Buksan mo na to. Ayoko. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drug-free. Edwin Pangilinan. Hello. Hello. Sige po, mahal mo kayo. Meron pa ata kayong ibibigay na report. Okay po, ibigay nyo na po. Inantay po namin. Okay, magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, and worldwide. Ito po si Edmund Pangilinan,
At speaking of corruption, meron akong gustong puruhing tropa, no? Ito ang Task Force Kasanag. At ito'y sumulat na sa DPWH upang aksyonan ang issue ng korupsyon. Mula noong hanggang ngayon ay patuloy ang Task Force Kasanag o TFK International na pinamumunuan ni Founder President Yan J. Chong at Aka Perdugo laban sa sa paglaban sa korupsyon sa bansa. Malaking naitulong ng TFK para masigurong magkaroon ng ngipin ng kampanya laban sa kategoryahan ng mga opisyal na dahilan kung bakit na pag-iwanan na ang Pilipinas ng mga karatig bansa sa pagunlad. Ang pondong dapat ay nasa nakalaan sa pagpapaunlad na ekonomiya ay kinukulimbat ng mga kawatang opisyal ng gobyerno. At ayon sa leader ng TFK na si Chong, ang grupo ay nangunguna sa paglaban sa korupsyon, krimen, illegal na droga at terorismo. Nais ng TFK na magkaroon ng mabilis na pag-uusig, pagsakdal at paghatol sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Maratandang noong June 14, 2022, ganito na katagal to at nagpatawag ng press conference. In fact, nandun ako nung time na yon, noong 2022 at yun ay binanggit yung sa letter complaint ng TFK International kay Ombudsman Samuel Martires noong June 8, 2022 na paimbestiga na ang grupong manumalyang bilyong piso project ng ACT-CIS, Anti-Crime and Terrorism Community Involvement Support, Party List Representative Eric Goya, Sunwest Construction and Development Corporation, and Social Amelioration and Genuine Intervention on Poverty o SAGIP, Honor Congressman Elizalde Saldico, ako Bicol Party List at Engineer Edwin Gadiola ng CWS Construction Worker Solidarity. So, yun ang party list sa posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pagkatapos ng press ko noong Miyerkules, noong June 2022 pa ito, tatandaan ko pa, agad na sumulat ang Task Force Kasanag kay Bureau of Maintenance Director Ernesto Gregorio Jr. sa Department of Public Works and Highways o DPWH upang ipaalam ang investigasyon ng rockfall protection system. Isang linggong lumipas ay sumulat naman si TFK Watchdog at si John Chong kay Bureau of Research and Standards o IC. At other words, ang malaking tulong ang ginawa ng grupong TFK sa pangunguna ni Chong dahil mas mabilis na malaman ng pamahalaan ang mga katiwalian ng ilang ahensya ng gobyerno. Samantala ay isang araw ay matanda ko nung awarding ng ano ba tawag dito? Philippine Women Commission ng Philippine Women, ang mga ahensya ng gobyerno na nagpakita ng kahusayan sa alokasyon at paggamit ng GAD budget para for year 2024 ngayong September 25, kamakailan, na dinao sa Crown Plaza, Manila, Galleria Ballroom dito sa Ortigas Avenue, Asian Development Avenue, Quezon City. Tampok ang mga makabagong inisyatiba at pinakamahusay na gawin na nagtataguyod ng gender equality at pagpapalakas ng kababaihan. At pinakita ng pagkilalan ito ang pangako ng pamahalaan sa pananagutan, transparency at epektibong pagsakatuparan ng mga gender-responsive program. At nagsisilbiri ng kaganapan bilang plataforma upang maibahagi ang mga kaalaman, mapalakas ang pakipagtulungan at maghikayat ang mga ahensya ng palawakin pa ang makabuluhang GAD initiatives para sa sustainable, inclusive na pag-uunlad. Ito ay sa pamumuno ni ano ba pangalan ito? Teka, hanapin ko medyo nawala. Ito, ni Executive Director Narlene Santos Villar ng Philippine Commission on Women. Yan lamang po at mula sa lungsod ng Maynila, Edmund Samaniego Pangilinan, PDMSI Director, reporting. Maraming salamat sa iyo, Edmond, sa iyong mga pag-uulat na yan.
sana patuloy ka makapag-report ng mga magaganda pang balita. Salamat na muli. Yes, sir. Maraming salamat din. Ngayon po itutuloy ko ang isa na binanggit ko ng mga pagkain ng kanser na sa korupsyon. Ito po ang tinatawag natin, kasama po itong hudikatura, judiciary. Masyado pong inabuso yung ating pong provision sa Bill of Rights on due process. Ang sinasabi po doon na no person shall be deprived of his life, liberty, and property without due process of law. Tama naman po yan. Nakala magkaroon talaga ng proseso. Kaya nga lang po, ginamit po ito ng mga abogado para po mapatagal. At pag nagkaroon ng pinatagal na ganyan, sasabihin na lang nagkaroon ng delay kaya dapat i-dismiss na ang kaso. Ano po ang dami po natin mga kasong ganyan. Ito nga lang po. Sa kaso po ito, example po natin, ito pong kay Senator Bong Revilla. Doon po sa Napoles, siya po ay nakusa ng 124 million. Asa nangyari po, ang hatol po ng husgado ay para pong mahirap isipin sapagkat kapag ka ikaw ay sinard na isang criminal act, kasama na po riyan yung civil. Pagka ikaw magpalagay na ikaw ay merong pinatay, dapat tunayang pinatay mo yun, kailangan bayaran mo ng iyong sa krimen ng pagpakabilanggo at pangalawa, ang pagbabayad ng sapat na salapi. May penalty po yan. Pero nangyari po ditong kay Bong Revilla, isang magandang example ito, napatunayan na ang nagkaroon daw po ng kasalanan lamang ng kriminal ay itong kanyang si Richard Cambe na kanyang chief of staff. Dahil siya raw ang tumanggap, kaya criminal at civil ang kanyang kasalanan. Kaya nga po nakakaawa yung abogadong ito, namatay po ito sa bilangguan. Dito po kay Senator Revilla, masyado pong magulo rito ang rito kasi sabi nila acquitted sa criminal pero merong civil. Para ang hirap po i-reconcile. Hanggang ngayon, hindi pa po yan. Hinusgahan po ng Supreme Court. Inantay po yan. Na pwede ba mangyari na ikaw ay na-convict ng na-convict ng criminal, dapat meron din conviction ng civil. Kay Bong Revilla po, acquitted daw siya sa criminal pero may civil. Kaya nagtatagal ho yan, di pa makapag-decide ang Supreme Court at mapakarami pa pong mga kaso ang nangyayari dyan sa Supreme Court na sila po rin mismo ang nagkakaroon po ng mga delay. May tinatawag po rin, may alam po ako mga kaso na executed na, may final conviction na. Pero ang ginagawa po sa mga sheriff ay dinidelay po nila ang pag-i-implement ng mga desisyon. May tinatawag tayo mga parking fee na hindi muna pinapatupad ng mga kaso. At napakarami pa ho mga ganyang klaseng mga pangyayari. Kaya nakakaawa po. Ang tinan nyo kung ano mga kaso sa ombudsman, ilang taon, tapos i-dismiss. Dito sa Sandigan Bayan, ganun din. Kahit lalo pong lumalakas ang loob nito mga korap natin na gumawa ng kalukos. Sabi nila, kaya namin bayaran ng hustisya. Yun ho ang dahilan, kaya hindi po maging matagumpay, maipasa po ang tinatawag natin death penalty. Kasi ang makukulong lamang po ay yung mahihirap kasi they cannot afford na
mag-hire na magagaling na abogado. Unlike mo yayaman, kayang-kaya kumuha ng magagaling na abogado. At lalaban sila ng matagalan sa abogadong yan. Sa pagbabayad ng they can afford na mahaba ang kanilang PC. Kahit hindi po talaga ma-approve, unfair po itong death penalty for example. Kaya ginagamit po ang judiciary, pinapatagal ho nila, pinapatagal. Hanggang pag tumagal, sasabihin mayroon ng violation na yan dahil nagtagal na ang kaso, mangyari, madi-dismiss. Buksan na lang po ang ating mga mata. Ang dami na pong mga kaso na nagtagal, ako pagkailang na yan, pero wala pa rin nangyayari. Kaya parang ginamit nilang kasangkapan itong ating hudikatura para mapanatili ang kanilang mga korupsyon at maging pagkain ng mga kanser. Yun lamang maliliit na isda. Naalala ko noon isang matanda, nagnakaw lamang ng mangga, nakulong na kaagad. Samantalang itong mga politiko natin, bilyon-bilyon na, milyon-milyon, hindi pa nakukulong. Katulad kinapolis, sinapolis lang. May dami yung kasabot din yan eh. Bakit sinapolis lang, mapapano pa niya? At ang mabigat nga ho dito, na nakikita ko na baka maabsuelto itong mga sinarge ng mga senador at congressman, meron nung leak, meron sabihin, merong isang weak points sa prosecute sa kanila. Kasi sasabihin lang ho niya, may tinanggap ang tauhan ko. Pero yung tauhan ko, ibinigay sa akin. Meron ba kayong pruebang ipakita na ako mismo tumanggap? Hindi porket tinanggap ng tauhan ko, ng driver ko, stop ko, tinanggap ko rin. Hindi ho ganun yun. Kasi, alam nyo, sa prosecution po ng criminal, dyan po in-observe natin ng highest degree quantum of proof, yung conviction beyond reasonable doubt o walang anumang alanganin, walang anumang walang anumang pagda-doubt. Dapat ho 100% yan, walang alilangan na nagkasala ang isang inaakusahan na mayroon pong mga ebidensya. Pagpalagay ho natin, nakakita kayo, tumingala kayo sa langit. Dapat ho, pag ang isang tao nag-accuse ng isang criminal offense, ay dapat pagtingin natin sa langit, wala tayong makikitang isang maliit na maitim ganong pagkalilito. Yung tinatawag na conviction beyond reasonable. Walang alinlangang ginawa. Pagka po meron maliit man lamang na ganyan, ay madidismiss po ang kaso. Yan po ang naging natin. Hindi katulad po sa mga kasong administratibo na lamang po yan, preponderance of evidence. Pag may mga ebidensya labang sa isang administrative na nakaupo, nagtatrabaho sa isang gobyerno, may mga ebidensya lang na may ginawa niya yung pwede siyang tanggalin. Sa civil naman, may mga marami tayong ebidensya na nagpapatunay na hindi na sunod ito ng kinakasuhan, ito po'y makukonvict na. Pero hindi po sa criminal. Pag kukonvict po ay conviction beyond reasonable, walang pag-aalinlangan po ginawa yan. Na ginagamit po yan ng mga politiko natin. Kukuha ng magagaling na abogado para po exploit yan. Kaya ang hirap po mag-convict. Kaya malalakas po loob ng mga natin, ng ating mga korap na opisyal, politiko, at taga-gobyerno rin po. Kaya napakahirap po niyan. Kaya nga, isa rin po sa nabanggit na ito, yun yung isang commissioner ng Commission on Audit na si Mario Lipana na
Meron ba kayo nakita na dapat siya ang pumuna kung meron pagkakamali, pagkukulong ang isang proyekto, siya pa yung nangontrata? Sabi niya, pinuntahan, according sa report, itong si mga district engineer sa Bulacan, hindi ko alam kung si Bryce Hernandez o si Engineer Alcantara, na pinuntahan niya, hiningi sa kanya ng mga listahan ng mga project flood control. Pagkatapos nagkaroon ho ng kontrata, flood control, ang kanyang asawa na si Marilu, na presidente po ng Olympus Mining. Ang ginamit pa nitong pagtatago sa pagkatao nitong si Marilu ay nilabas po niyang pangalan ay itong Marilu at yung kanyang middle, hindi ko malaman kung masabi yung kanyang leader, hindi niya po nilabas ng pangalan ng kanyang asawang Lipana para po lituhin ang tao. Saka nakakita, COA commissioner, imbis na tingnan mo, ikaw pa kumukuha ng project. At pag kayo pinuntahan po nito, kung kayo taga-DP para highways, may intimidate kayo, ibibigay ninyo. Bibigyan nyo ng kontrata sa takot nyo ma-audit kayo. Ang sabi nga ng tao, paano ba ibig sabihin ng COA? COA ho, yung COA, Commissions on Audit. Kaya pagka pinuntahan ka raw ng ganitong klase ni Lipana, sabi, commission ba o audit? Pag tinuntahan kayo ng mga tiwaling, mga opisyal ng commission on audit, sasabihin yung mga tiwaling, katulad nilang tiwali. Alam mo gusto mo, commission o audit? Mamimili kayo kat, sobra ho talaga. Sobra ho. Tapos ganyan din ang ginawa nito mga tiwaling pick-up natin, Philippine Contractor Association Board, na nagbibigay ng lisensya para tingnan ang kapasidad ng isang kontratista, pero sila mismo ang nag-umiingi pa ng proyekto. Napaka talagang sistema natin, napaka pangito, kaya nabubuhay ang kanser ng korupsyon sa ating lipunan. At ang pinakahuli po nito na isa pong kanser sa ating lipunan ay ito pong reliyon. Ay hindi ko naman sinisisi ang Panginoon Diyos na sinabi niya na magsisi kayo, patatawarin ko kayo. Katulad ng ginawa ni Dimas, matatandaan po natin sa crucifixion ni Kristo, dalawa po magnanakaw ang kanyang kasamang sa pagbubuhat at pinako sa krus, si Dimas at si Hestas. Sa dalawang yan, si Dimas po yung nasa kanan nagsabi na, Panginoon, patawarin mo ako sa aming kasalanan. At sana pag nakarating ka sa langit, isama mo ako. Sa ganung pagkakataon po lamang, isinama na siya ng Panginoon Diyos. Ayos sa nababasa natin sa Biblia. Hindi po naman maganda yan sa interpretasyon ng mga Pilipinong kurap. Kasi yung interpretasyon ng ating mga Pilipinong kurap, ay kahit ka na magyaman na pagkarami-rami, bago ka mamatay, magsisi ka lang. Ganyan lamang ho yan ng natin. Kaya nga, sa pag-aaral po dito sa Asia, Pilipinas daw po ang pinakakurap. Kahit na tayo po ang number 1 religious, the only Christian country in Asia. Sabi nga nila, loud in prayer, corrupt in practice. Para bang yung naalala ko yung kanta, yung Santong Kabayo, banal na aso, Santong Kabayo. Nire-reflect ho niyan. At isa rin po mga ganyan din, na masyado yung mga politiko, magbibigay ng simbahan, magdo-donate. Yun nga po, yung sa Bulacan, yung isang paris doon sa Obando, na binigyan sila ng sasakyan yung simbahan na yun. Para daw, may magamit sila sa pagdadala ng Bail na Maria, yung estatwa ng ating mahal na Birhen na may parada po at may dala sa iba-ibang mga simbahan at chapel. Ang ginamit po yung donasyon na galing sa nakaw. Hindi po, nakbuti yung nakonsensya yung pare.
Ibinalik niya, galing daw kay Alcantara, kita ninyo. Siyempre, bago niya sana tanggapin kayo mga pare, tingnan niyo muna kung saan galing yun. Pati tuloy ang Panginoon ang gagamit ninyo sa kawalang yan ninyo. Kung hindi pala lumabas ang isyong ito sa corruption, hindi pala niya ibabalik ang mga sasakyan na yan. Noong panahon po ng panunungkulan ni GMA, ganun po marami pong bishop ang tumanggap din po ng pera at mga sasakyan. Ganyan po kaya kinu-question po natin ha. Isa rin po yan ng reliyon. Maling pagpapractice po. At napansin din natin na ginamit ng Iglesia ni Cristo yan. Gusto nila. Black voting sila. At pinakikita nila sila nagpanalo sa isang kandidato. Black voting daw sila. Ginagamit sa sarili nilang interes. Yung kapangyarihan na yan. Dapat to, hindi na natin ginagamit ang reliyon sa ating pag-influensya sa ating mga mamamamayan, sa ating mga kasapi. Sapagkat binigyan po ng kaisipan ng bawat isa sa atin ng Panginoon na iboto ang sarili nating kagustuhan ayon sa kanyang pag-i-evaluate. Hindi po tayo ginawa ng Panginoon Diyos na tao na tayo po ay robot, may sarili po tayong kaisipan, manalo. Yan ang gamit sa ano ninyo, hindi mga robot ang mga tao, kaya ginagamit nila yan. Ang mga reliyon na yan. Kahit ninyong pamumuhay nyo, gaganda naman pamumuhay ninyo. Ganon din po nangyari ito kay Apollo Kibuloy. Ginamit din po ang reliyon. Limpak-limpak na kayamanan. Ang nangyari sa kanya, yung ang dami niyang kaso. Ginamit din ng Panginoon para maging lisensya niya. At di na tayo lalayo dito po sa mga born again. Kaya magpaliwanag ito si Joel Villanueva. Pang-apang pama sa acting niya eh. Hindi rin sa tumanggap. Joel Villanueva, ikaw kung kayo ay pastor, kasama ng ama mong si Brother Eddie, basahin mo ang sinasabi sa Biblia sa Matthew chapter 7 verse 15. Ang sinasabi ron, mag-ingat sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na nagpapanggap na mababait na tupa pero mga asong gubat na tumutuklaw sa inyo. Ang gagaling nyo magsalita. Para sa inyo, kala mo totoong-totoo tapos wala puro corruption pala. Daming kaso ngayon. Nakaligtas ka na nga kinapolis At dahil, kaya nga, nakita ko sa mga video, suki na kayong dalawang, tatlo na kayo suki ni pati si Senator Revilla Ang kakapal nyo naman, Akala lang iba, pagka nagsisi, nagrepent, ay mawawala ng kanilang mga kasalanan. Mali po yun. Nakasulat na po ang inyong mga kasalanan. Kaya yun po nakakasakit din ng kalooban na ginamit po ang Biblia, ginagamit po ang mga salita ng Diyos upang mapalaganap ang kanilang reliyon na ang purpose lamang ay kumita para lamang sa kanilang pangsariling kapakanan. Ginamit na ang politika ay para magkaroon sila ng salapi, magkaroon ng pwesto, magkaroon ng katanyagan. Pero actually, hindi po yun ang kanilang ginamit po. Nag-cover lamang po sila sa ganong klase. Nag-cover, parang naka-face mask po sila. Yan po ang mga nakakalungkot na mga pangyayari po sa ating bansa ngayon na nagkaroon po tayo ng cancer at yung cancer na yon ay nanganak din tayo isang sakit na tinatawag natin kleptospirosis. Kleptospirosis, yan po ang kombinasyon ng kleptomania at leptospirosis. Ang kleptomania, yun po yung sakit ng mga taong swapang, walang
katapusan, kaswapangan, insatiable person, walang kasapan. At yun naman pyrosis, yun ang pagka ikaw lumusong sa baha at yung bahang yun ay mayroong nahaluan ng ihi ng daga, leptospirosis. Kaya ang kombinasyon po doon ay nagkaroon po ng kleptopyrosis. Kaya po nakakaawa. Dapat sundan natin ang ganitong mga pangyayari. Kaya nga po ako umahanga sa mga tao na nasa social media. Abay, napakaganda ng kanilang ginawa. Talaga ang gagaling nila mag-research. Bilib ako sa kanila. Ang gaganda. Yung dito lamang sa sarhento na fake pala, lumabas kagad kinabukasan. Sila, ang mga tao na pula nagbo-volunteer ng mga data para ibunyag po ito katotohanan. Kaya po nakaraang linggo tayo po ay nagpunta sa Luneta at sa EDSA po. Bay, nakakatuwa naman po talaga. Ang taong bayan ay nagkakaisa. At galit na po sa mga taong korap. Ang pinapasalamat ko lamang, tulad ng binanggit ko, ay nagkaroon po tayo ng mga taong katulad na naririyan po sa EDSA at sa Luneta. At yung mga hindi naman po nakarating doon, pero sa kanilang puso't isip at spirit kasama po sila. May mga bagay na kaya hindi sila nakarating, ngunit sa kanilang kaisipan ay nakikisa po sila sa pinaglalaban po. Kaya't ako po'y hangang-hanga at napakaganda po panoorin at nakakalibang na rin po. Kasi pagka kayo naiinip sa bahay, imbis manood kayo ng mga palabas, sa sine, kung ano-ano pa, doon na lang kayo sa kama ninyo, sa kwarto ninyo, o sa upuan ninyo, panoorin na lang po at marami po kayong malalaman. Nakakatuwa po. At buti rin naman po, sa media, tinututukan po ito ng media. At marami po talagang nanonood, lalo po itong sa Senate hearing na mabuti naman po at pinangungunahan ito ng ating tapat na paglilingkod si Senator Lacson at si Senate President Tito Soto, kasama po ang kanilang mga kaalyado. Ang iniisip ko lang na hanggang saan kaya makakarating ito? Ito pong sa Kongreso po yata, ang pagkakaalam ko ay tatapusin na po yata nila ang kanilang hearing to give way sa ICC. Yun nga pala, babanggitin ko rin pala si Mayor Magalong na nag-resign na po, pagiging advisor po ng ICI, Independent Commission on Infrastructure, dahil lumabas po yung issue na nagkaroon po yata ng 141 million infrastructure pagpapagawa ng tennis court sa Baguio. Ngayon gusto lamang po ng Pangulo, tingnan po kung puro dito merong relasyon dito kay Benji Magalong, ay nag-resign na po siya. Dapat daw siya wag pagduda. Kanya-kanya po kanyang paniniwala yan eh. Pero hanga pa rin ako sa kanya. Ito naman sa Senate Blue Ribbon Committee, ay sana tuloy-tuloy kasi para ka nanonood ng drama habang ikaw nakatutok sa palabas na ito. Walang sawa, kahit na pamula umaga hanggang gabi. Walang sawa ang mga tao sa panunod nasisiyan sila pag nakakita ng mga bagong pagbubunyag na ginagawa. Ano yung mga lumalabas? Kaya nga lang po, napapansin ko, may mga senador na iniiwasan sila. Ang iniiwasan nilang tanong, nakikita ko, at alam ko rin naman, ng bawat congressman, senador, may kanya-kanya pork barrel yan. Although pinagbawal ang tutad sa nung 2013 yan, nung panahon ni Pinoy. Pero, tuloy-tuloy pa rin huyaan. Kasi, narinig si Senador Marcoleta, sabi niya,
Kami ng party list, ang budget lang namin, 150 million eh. Hindi katulad ng mga congressman dyan. Lalaki. Ang pagkakalam ko, bilyon. Pero hindi nila sinasabi ho yun. Ayaw nilang aminin. May kasalanan din sila. Ayaw nilang kunin ang topic na yun. Ng bawat congressman at senador ay may kanya-kanya po silang mga pork barrel na kalinya. Aside pa rin sa sinatawag nating insertion. May pang-insert pa silang dinadagdag nila. Yun ang napapansin ko lang, parang iniiwasan nila ang topic sa kanya-kanyang mga pork barrel na yan. So, yun po. Sana patuloy po nating panoorin ang mga pangyari. Kailangan bantayan po natin yan. Sa pagbabantay pulong natin bilang mamamayan upang mapakita natin sa ating pamahalan ang ating pakikisa sa kanila. Yun po lamang. Maraming salamat sa muli niyong pakikinig at magandang hapong pumuli at God bless you all. Salamat po. Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Netradio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Netradio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar